Muling umarangkada ang House of Representatives fact-check para linawin ang mga kumakalat ng maling impormasyon sa social media at iba pang platform. Mula yan sa isyu ng AKAP, kampanya kontra Pogo at EJK hanggang sa mga panukalang batas ng Quadcom. Ang detalye ihahatid ni Simon Ong. Muling umarangkada ang trusted source sa pag-verify ng mga impormasyon at katotohanan ang HOR fact-check para klaruhin at linawin ng mga misinformasyong kumakalat o ipinapakalat sa loob at labas ng mundo ng social media. Kinuha nila yung pera ng PDAP, kinuha nila yung pera ng PDIC, kinuha yung pera ng DBP, kinuha ang pera ng PhilHealth, kinuha lahat ang mga pera. They did not consult anybody. Sila lang ang desisyon kasi mawawalan daw sila ng projects. Mawawalan sila ng AKAP, mawawalan sila ng ayudang ibibigay. Una na riyan ang pagbatikos ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa naging hakbang ng Kamara hinggil sa ayuda para sa Kaposang Kita Program o AKAP. Dagdag pa niya, wala raw konsultasyong nangyari at pinahihina umano nito ang functioning ng pamahalaan. Ang katotohanan, taliwas sa akusasyon ni Marcoleta, ang reallocation ay isang strategic na desisyon na layong tugunan ng pangangailangan ng nasa higit 5 milyong near poor Filipinos na benepisyaryo ng AKAP simula noong 2024. Kitang-kita rin ang pagiging epektibo nito dahil sa 99.31% na utilization rate ng nasa 26.7 billion pesos na budget. Sa katunayan nga ay pabor ang halos 70% ng mga Pilipino para sa pagpapatuloy at pagpapalawig ng AKAP. They invented the Quadcom because they want to prosecute the former president. Tinuligsa rin ni Marcoleta sa kanilang kampanya ang Quadcom. Aniya, wala namang umano itong pinatutunguhan. Ang katotohanan, higit sa alam ng karamihan na mayroong 5 panukala ang na-file na Quadcom para matugunan ng mga issue sa krimen na may kinalaman sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at ang madugong kasaysayan ng extrajudicial killings o EJK. Kabilang sa mga ito ang House Bill number 10986 na nag-classify at penalize sa EJK bilang heinous crime at ang pag-reparate sa mga biktima. House Bill number 10987, pagbabawal sa lahat ng uri ng offshore gaming operations sa buong bansa at pagkakaroon ng severe penalties sa kung sino mang lalabag dito. Kasama rin ang House Bill number 11043 para sa forfeiture ng unlawful na pag-acquire ng real estate property ng isang foreign national. House Bill number 11117 o ang pagbibigay ng administrative cancellation sa mga pinekeng birth certificates ng mga dayuhan sa bansa. At House Bill number 11098 na nagpaparusa sa sinumang nakikilahok at nagsisimula ng pag-espiya laban sa Pilipinas. Hindi rin nakaligtas si House Speaker Martin Romualdez sa mga naging banat ni Marcoleta. Let the terms of this covenant reach the shores of Tacloban City to remind that man from Tacloban that he cannot lord over, that he cannot change the destiny of our people. They want to impeach the Vice President because he wants to become Vice President. Ang katotohanan, hindi politically driven ang mga naging hakbang ng Kamara, partikular na ang mga ginawa ni Speaker Romualdez. Binigyan din ng Speaker na ang kanyang ginagawa ay tunay at tapat sa kanyang responsibilidad at taong bayan. Kumakalat rin online ang isang impormasyon hinggil sa disapproval ng proposed na 350 pesos na daily allowance increase sa mga tauhan ng Philippine Army. Ang katotohanan, naninindigan si Speaker Romualdez sa kanyang ipinangako na daily subsistence allowance increase. Sa katunayan nga ay kasama ito sa naaprobahang 2025 General Appropriations Act. Samantala, patuloy ang HOR fact-check sa pagbibigay linaw at katotohanan sa kabila ng paglipanan ng mga peking balita. Kaya naman, kapag may nakita kayong post na walang katotohanan at naglalaman ng mga maling impormasyon, mangyaring ipagbigay alam ito sa kanilang mga official social media pages at HOR fact-check. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon Ong, Congress News.